Mr. Chair, itong mga nakaraang linggo lumabas sa mga nakakabahala ng mga kwento sa likod ng mga flood projects ng gobyerno. Ang pagkagahaman ng mga tao sa likod nito ay di ka panipaniwala. Suntok sa buwan, ika nga, patong-patong na kasinungalingan, panlulokot, pagnanakaw sa bayan. Isang salita lang po ang pwede kong magamit dito, oportunista. Basta pwedeng pagkakitaan, gagawin ng lahat para may sakatuparan ng kanilang masamang balak. Mr. President, sa interview ni Mr. Curly Discaya kay Julius Babaw, sinabi niya na dati iniisip niyang pumasok sa simbahan at magpare. Sana para daw makatulong siya sa kanyang pamilya at kikitain niya sa mga donasyon. So, ibig sabihin, kukupit siya doon sa mga limos para ibigay sa kanyang pamilya. Yung po sabi niya. At sabi rin niya, siguro hindi rin talaga pinagkaloob ng Panginoon dahil hindi maganda ang kanyang intensyon. Buti na lang. Pero napunta sa DPWH, sa simbahan, bare-bare. Dito sa DPWH, tambak-tambak na salapi. Now, bago sa aking question, bukod sa flood control projects, ghost projects na pinasok ninyo, na kung saan naloko yung gobyerno ng malaking pera, pati ba naman yung mga pinagyayabang nyo mga sasakyan, niloko nyo ng gobyerno dahil halos karamihan doon na smuggled, hindi ka nagbayad ng buwis. Pangatlo, sinabi mo dito noon na ayaw mo magbitaw sa yung negosyo kahit napalugi dahil naawa ka sa mga trabahador mo. May report sa DOLE na nang-api ka ng mga trabahador mo. 3 beses ka naloko. So ngayon, tanong ko ngayon, dito sa dokumento ng Bureau of Customs, lumilitaw na marami ka mga vehicle dito, luxury vehicles, na wala sa record ng Bureau of Customs na nagbayad ng buwis o naipasok man lang. You agree? Your Honor, binili po namin sa local dealer po yan dito sa Pilipinas. Wala po kaming intention manloko kasi hindi po kami ang nag-angkat niyan, kundi po yung dealer po na bumili. Hindi rin po namin alam kung nandaya sila dahil basta kami po ay inutang po namin sa kanila yung mga sasakyan na yan at may PDC din po kami na 2 years to pay po yung iba doon saka 1 year to pay po yung iba. Tapos tapos Your Honor, ganun din po yung tungkol naman po kay Jules Babaw. Wala naman po akong sinabing para mangupit po, kundi ang sabi ko lang po doon ay talagang hindi talaga inadya ni Lord na maging pari po ako kasi ang purpose ko po noon ay matulungan po ang aking pamilya dahil talagang hirap kami sa buhay pero hindi po para mangupit. Tingin ko lang po baka ang sabi ko lang po doon siguro kaya kami dinala dito ni Lord sa ganitong klase ng bagay para mas marami pa po kami matulungan. Katunayan Para mas nga marami po, pa makulimbat. Your Honor, hindi po. May charity foundation po kami na tuloy-tuloy pong tumutulong sa mga nangangailangan po. Punta na tayo dun sa Bureau of Customs. So, meron ditong 8 sasakyan na nasa possession ninyo, na pinagmayabang nyo sa social media, na walang records ang Bureau of Customs na nagbayad ng buwis. Ibig sabihin, ito ay swing. So sabi mo, binili mo lang ito sa isang dealer. Kasi ang gagawin ko, patatawag ko yung dealer, papatawag ko yung consignee, at dahil pagpipilian, it's either yung consignee magpapakulong o ikaw ipapakulong niya. Kasi imposible, these are very expensive cars we're talking about. Millions and millions of pesos. Imposible hindi mo tatanungin yan. Yan ba mali sa papel niyan, pare? Yan ba nagbayad ng tax sa Bureau of Customs? Especially the fact na recently, ako ang nag-expose nun tungkol dun sa 2 kotse na Bugatti, yung mga hot cars na Bugatti na nakumpiska ng Bureau of Customs dahil hindi nagbayad ng buwis. And I know for a fact na ilan sa mga vehicles dito ay pumasok sa Batangas. Alam mo yung modus ng mga dealer mo? Papalabasin sa container, kunyari Toyota Tundra, pero ang sa loob ng container, yun yung Rolls Royce na may payong. Your Honor, wala po kaming idea. In good faith po namin binili po yung sasakyan at katunayan, inutang pa po namin sa kanila po.
Wala po kaming idea, basta binigyan lang po nila kami ng dokumento na kumpleto po, yung may certificate of payment din po. Basta naparegister at sila na rin po ang tumulong sa amin para iparegister po sa LTO yung mga sasakyan po. Wala po kaming alam kung paano po mag-import. Wala po So nung kami. binigyan ka ng dokumento para sa Rolls-Royce halimbawa upang i-register sa LTO, so meron kang hawak-hawak na dokumento galing sa Bureau of Customs. Dapat to prove na pumasok yan ng legal at yan ay nagbayad ng taxes and duties sa Bureau of Customs. Because it will not be registered, hindi i-register ng Bureau of Customs yan dahil high na sasakyan to kung wala kang hawak ng mga dokumentong yon. Yes po, Your Honor. Kaya nga po napatransfer po nila sa LTO po. Papunta po sa pangalan po namin. Kaya nga, so nakita mo yung dokumento galing sa Bureau of Customs na nagbayad ng buwis para sa Rolls-Royce. Alam ba, Rolls-Royce na lang. Your Honor, yun po ang sabi po ng tao ko po sa akin kaya po na-transfer po sa pangalan namin dahil kumpleto daw po yung dokumento. Hindi yung sabi ng tao mo, dapat nakita ng dalawang mata mo dahil sabi mo ikaw nag-register, di ba? At saka patak lang sa LTO, dapat tayo mismo, tayo may-ari ng sakyan, ang dapat nagpa-register. Kung hindi, pati LTO tatamaan dito. Dahil bawal yun, iutusan mo ibang tao mag-register on your behalf para sa isang high-end sakyan. Ibig sabihin, gumamit ka ng fixer. So may tama ka na naman. Hindi po, Your Honor. Yung mga staff po namin na inutusan ko po sa logistic, sila po ang tumulong At po. alam mo, bawal yun. Magpa-register ka ng sasakyan at pipirma, meron kang dapat pirma doon sa registration, alam mo, bawal yun. Hindi ka dapat pwedeng gumamit ng ibang tao. Dapat ikaw mismo ang pupunta sa LTO, present yourself personally para pakita na talagang ikaw yon. Tama? Yes po, Your Honor. Bali, ganun nga po ang nangyari. Oh, so ibig sabihin sinungaling ka. Anyway, ganito lang Mr. Chair. Your Honor, hindi po. Talagang ako po yung yung nangyari po ay talagang yung dokumento po, talagang tama po yung prosesong ginawa po namin sa LTO. Yung mga dokumentong hawak mo, fake yung mga dokumentong yon. And I'm sure and I'm very sure na alam mo na fake yung dokumentong yun at nakipagsabuhatan ka. At malalaman niya sa susunod na hearing, in fact, ngayon pa lamang, alam ko na nagsinungaling ka. Sa susunod na hearing, patatawag yung dealer at saka yung consignee. Kawawa namang consignee. Sigurado ako baka yung consignee matauhan mo lang. Anyway, Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in because you have contempt. 1 second. Sige. Go ahead. Ito lang. Mr. Chair, given that Mr. Diskaya has been cited in contempt and Mr. Alcantara, I move that they be detained and handed over to the custody of the Senate Sergeant at Arms. I second the motion. Is there any objection? Properly seconded? Hearing none? Yeah, they will be taken under custody of the OSA, the Senate Security. Thank you. Thank you, Mr. President. That's all.